Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nakikita ninyo ngayon ang Solis, ano? Ito ay hybrid inverter at hybrid on and off din ito. At ito yung latest model, ayan nga, S6 EH1P6K L Plus. Okay. So itong model na ito ay meron siyang UPS or backup. Ayan, may kita natin ano kasi ito yung ilo-load test natin. Ang sinasabi, itong backup niya, backup power na nakakonect sa AC output. So load side din yan, kaparehas ng DEA inverter, ano, na 6,000 watts. Okay, 6,000 watts. Kasi kung napanood ninyo yung 10 kilowatts na niload test ko, ang nilagay ko lang doon ay 80%. Dahil ang nasabi sa akin, ano, na ang kaya na power ng DEA inverter na hybrid pagdating sa UPS or yung kanyang output na sa load side ay 80%. Since 10 kilowatts yun, so 8 kilowatts lang ang 80% nun. Ngayon, eto 6 kilowatts ito. Okay? So meron siyang 100% na backup output. So titingnan natin kung talagang kakayanin niya yan. At eto meron ding AC output grid side. Okay? Pero itong grid side na ito, hindi natin pagaganahin kasi naka-off grid system tayo. So pag sinabing off-grid system, wala tayong tulong na manggagaling mula sa grid or distribution utility. Kaya ipapakita ko sa inyo yung connection natin. So dito yan. So kung makikita ninyo, no, ito yung sa grid side. Ayan, bakante yan. Line neutral PE. Ayan. Or ground. Bakante yan, ha. So ito yung gen port, no. At bakante rin. So lumalabas, ito lang dalawang linya na to para sa line and neutral ng load side. Ito na rin yung backup na nakikita natin dito sa label niya. At 100% daw ito. Pag sinabing 100%, kung ilan ang rate ng inverter mo, ganun din yung kanyang output. So 6 kilowatts to, ibig sabihin 6,000 watts. So yun ay 100% ng 6 kilowatts. Okay? So, nakakonect lang tayo sa battery kasi off-grid nga tayo. At ipapakita rin natin yung setting, ano, setting ng battery. Setting. Ayan, naka-battery lang tayo, ha. Ito lang. At hindi tayo gumagamit ng communication kasi walang communication cable ang ating battery. At yung max discharge nilagay ko 130 amperes na. Pero tingnan natin dito. So nasa 135. Ayan. Ang charge and discharge current 135. Okay, pero ang nilagay natin ay 130 lang. Okay. So sagad na 'yon kasi kung kukunin natin 130 times 51.2 na voltage, no, ay nasa more than 6 kilowatts na 'yon. So sufficient para i-provide niya yung 100% na output ng backup power. Ayan, off-grid. So, yan ang magiging setting niya na off-grid. So, ang ilo-load natin dito ay mga heating elements. At bawat isang heating element na yon ay 1 kilowatt. So, ngayon, ang observe lang natin ay kung puputok ba, no? Puputok ba sa loob o kaya ay mag-e-error. So yun ang babantayan natin. Kaya titingnan na lang natin mamaya dito, ano, kung ano yung error. Kasi sa error niyan makikita natin dito sa alarm information. Ayan, makikita natin diyan mamaya kung anong alarm code niyan, alarm level. So diyan sa history. Okay? Pero eto, kung mapapansin ninyo, ayan, wala tayong connection sa grid. So ang lalabas lang, ano, ang pinakalalabas na power natin, ayan, ang lalabas na power natin ay dito lang natin makikita kasi ito na yung backup. At wala tayong makikitang lalabas dito sa may bahay.
So itong bumbilya lang na ito or bulb na ito ang makikita natin diyan kung ilan yung wattage na mag-out. So bantayan natin kung aabot ng 6 kilowatts. Okay, so itututok ko na lang yung camera diyan. Ayan. At titingnan natin kung mag-e-error. So mag-a-alarm naman yan diyan. Okay. At yung gagamitin natin na elements heating elements ito. So ito na yung 6 uli, ginamit din natin ito sa DEA inverter eh. So 1 2 3 4 5 6. So hindi na natin gagamitin to kasi puro lahat yan ay heating element na tigwa 1 kilowatts. Okay. So bawat isang taas natin, makikita natin mamaya dito yan dito. At doon din sa inverter. At dito rin makikita natin mamaya kung mag-e-error. So bawat taas natin mamaya, ito lang gagamitin natin So pagkaangat natin ng bawat breaker, ayan, 2 kilowatts, 2 kilowatts, 2 kilowatts na agad yan. So 6 kilowatts na yon. Okay, video siguro patatagalin natin ng konti kasi ang peak power, okay, kasi ang peak power niyan ay twice. So kung 6 kilowatts naging 12 kilowatts na. Pero kung mapapansin ninyo, ang max rated output current na AC 27.3. 32 amperes naman yung ginamit natin na breaker, yung main breaker. So tingnan na lang natin kung alin ang mas mauunang bumigay, yung mismong breaker ba or itong inverter, kung mag-e-error agad dito. So babantayan natin dito kagaya ng sinabi ko, bawat angat natin dito sa tatlong breaker na to, kasi 2 kilowatts 2 kilowatts na yan, ay lalabas dito kung ilan yung equivalent na power. To, so 2.2, medyo mataas agad 2.2. Subukan natin kung gaano katagal. At subukan pa natin to. Ayan, nasa 4.4. Okay, so 4.4 na yan. At iangat ko na to. Tingnan natin kung puputok. 6.7. So off grid lang yan 6.7 yung nilalabas niya. At medyo patagalin natin ng konti, ayan. So kung makikita nyo, nasa 18:30 yung oras natin dyan. Okay, at tuloy-tuloy 6.7. so off grid lang yan off grid. Okay, so lumampas na tayo dun sa 10 seconds na peak power. Ayan, ayun, nag-cut. Ayun, nag-alarm. So 1 minute na nag-run bago siya nagkaroon ng problem, So tingnan natin kasi wala naman pumutok So tingnan natin kung kusang babalik. Ayan, nawala yung alarm. So tingnan natin kung kaya pa niya. Yung battery nito nasa 250 ampere hours naman yan. At ang charge niya 52.4. So kayang-kaya niyang ibigay yung 6 kilowatts na 6.7 pa nga yung nakita natin kanina. Pero mukhang maganda, tingnan natin yung naging error alarm. Okay, warning. So kinaya naman ayan, umandar uli 4.7. So ibig sabihin matibay talaga yung UPS yan kasi 100%, At ayan, susubukan uli natin tingnan natin kung kaya pang ibigay, yun dun sa 6 kilowatts na hinihingi. Ayan, so tingnan natin kung mag-e-error agad. Yan, 18:33 yung ating time. Tingnan natin kung ilang minuto yan magra-run. Nasa 6.7 pa rin. 18:33, tingnan natin kung malalampasan niya ng ilang minutes. Yung binibigay na battery, ayan, kayang-kaya naman, 7.13 kilowatts o 7,130 watts yan. Kasi 250 ampere hours naman yung battery niyan At mataas din yung charge, Nasa 51. Ayun, nag-cut. Ayan, so
ibig sabihin yan more than 100% na yung binibigay galing sa load side. Ayan. So medyo matibay-tibay din talaga, no? Hindi naman nasira yung solis. So meron siyang protection, may protection yan na nagti-trigger. At so hintayin natin na mawala yung alarm. Tingnan natin kung magano normalize uli yan. So pag nag-normal, ibig sabihin okay pa yung inverter. So may more than 1 minute din na nag-run, nalampasan yung peak power requirement kasi 10 seconds lang yun. Pero still lumampas pa rin siya doon sa 1 minute na 6.7 yung kanyang load. So babalik yan sa dati at hintayin natin pagka bumalik sa dati, ibig sabihin pwede pang gamitin yung hybrid na ito at babalik sa normal. So yun, nag-normal na naman. Ayan, at nawala yung alarm. Yung pa rin wala tayong kinuhang supply galing sa grid. Kita nyo naman. At bumalik na nga sa normal. So yun. Yun ang ating so yun mga solar. Nakakita nyo naman medyo matibay-tibay din. Ayan. So medyo matibay-tibay din talaga hindi naman nasira yung solis. So meron siyang protection, may protection yan na nagti-trigger at nag-a-alarm, So ibig sabihin kayang-kaya talaga, kayang-kaya nung inverter, Kayang-kaya niya yung 6 kilowatts kaya niyang ibigay kasi 6.7 pa yun . So hintayin natin na mawala yung alarm. Tingnan natin kung magano normalize uli yan. So pag nag-normal, ibig sabihin okay pa yung inverter. Okay. So may more than 1 minute din na nag-run na nakita natin na although hindi naging continuous dahil nga sa tagal nung kanyang although hindi naging continuous at nalampasan yung peak power requirement kasi 10 seconds lang yun. Pero still lumampas pa rin siya doon sa 1 minute na 6.7 yung kanyang load. So babalik yan sa dati at hintayin natin pagka bumalik sa dati, ibig sabihin pwede pang gamitin yung hybrid na ito at babalik sa normal. So yun, malalaman. So yun, nabalik sa normal at walang aberya na nangyari sa kanya. Batdok. So yun, nag-normal na naman. Ayan, at nawala yung alarm. So kinakailangan natin mag-take 2 ng load testing kasi kung napansin niyo mayroong batdok na lumabas doon. At yung batdok na yon, ang unang tingin ko ay sa battery requirement yon. So nagkaroon ako ng analysis na baka ang cause ng pag-alarm nito ay dahil sa kulang yung supply ng battery. Pero ang ginamit nating battery dito ay 250 ampere hours na battery. Kaya ngayon, ang ginawa ko, itinaas ko yung battery capacity at nasa full charge naman, ginawa kong 300 ampere hours. At prior nga sa pagpapalit ng battery from 250 ampere hours to 300 ampere hours na capacity ng battery, nag-post ako sa community group ng Solis,
inverter. At may mga sumagot naman doon about BATDOC, kung ano yung reference niyan, anong description niyan. At merong isa doon, si Sir Mark, ayan, ang sabi niya ay battery issue daw, BMS issue. So, yung BMS issue, ibig sabihin, battery management system, na auxiliary part yan ng battery, no? Yung battery pack. So, integral part yan kasi iyan ang nagko-control dun sa discharge and charge ng battery pack. Aside from that, merong nagsabi din mismo from Solis, ayan si Sir Justin, sabi niya yung reference na BATDOC ay indicating na nagkaroon na ng overload dito sa inverter. So ang reference ng overload ng inverter ay itong BATDOC na. Pero hindi ako nag-stop doon. Kaya yun nga, yung balikan ko yung sinabi ko kanina na itinaas ko yung capacity. Kaya ngayon ay susubukan natin nagamit yung 300 ampere hours at makikita natin dito sa inverter kung lalabas pa rin yung BATDOC na yan. So sige at panuorin natin. So ayan itututok ko ulit dito sa mismong LCD na sa LCD na to habang tinataas ko yung mga breaker. So tatlong breakers yon na tig 2 kilowatts bawat isa. At yun nga, magdadagdag tayo ng heat gun. So ito yung heat gun natin. Pero hindi naman ito immediate na 2 kilowatts pwede namang i-control natin yan low, high para hindi agad-agad na mag 2 kilowatts. Kasi kung naka 6.7 na tayo dun, tapos bigla nating itinaas ito, ayan, 2 kilowatts na agad yan. So, baka pumutok yung inverter. So, gagawin natin gradual lang. So, ayan, subukan na natin. At, ayan, palakihin ko lang konti. Ayan, para makita ninyo dito nyo titingnan kung ilan yung wattage. Okay. Unahin ko na to. 2.2. Ayan, 2.2. Okay, tanong naman ninyo So, mamaya pag nag-error dito natin titingnan. Okay? So, another heating element. Ayan, 4.5 na. 4.5. So, nag-kick in agad yung internal fan. So, may internal fan yan sa loob, At, na-trigger kaya nag-kick in. Okay. Medyo mamoy agad yung mga heating elements. So, pangatlo ito. So, i-check nyo kasi pagka tinaas ko na yung number 3 na breaker, magiging more than 6 kilowatts agad to. Okay, there. 6.7. Yan yung dati, 6.7. So, tingnan nyo lang, anong oras na ba? 7:32 na pala. So, gabi na talaga. Okay. So, ngayon dadagdagan ko yan ng heat gun. Okay. Medyo ilalayo ko lang sa katawan ko, So, dagdagan natin heat gun. Oops. Wait lang. Ayan. Ilan na idagdag? 6.9. Okay. 6.9 na yan, 7. 7 kilowatts na, Ayan, tinaasan ko pa lalo. 7.4. Bakit biglang bumagsak? Ano nangyari? Ayan. 7 kilowatts lang. Ayun. So, hanggang 7 kilowatts lang. Okay. Nakita nyo, nag-7, 7 kilowatts. Medyo mataas-taas. At, tingnan natin ngayon yung fault code. Ayan. Alarm code. So, ganun pa rin, 105B pa rin. So, BATDOC. So, tama nga si Justin. Yan yung mismong overload niyan. Overload indicator. Okay. So, ayun. Okay na, mga ka-solar. Ang kagandahan lang yan, kasi meron ako nakita dito sa information. Tingnan nga natin, Meron siya kasing, professional setting.
Ito, inverter max output power setting, 110%. So merong 110% na inverter max output power setting. So sobra pa kasi 6.7 yung dati, and ngayon bago siya mag-error nag 7 kilowatts. So meron naman palang nakalagay na inverter max output protection setting. Okay? So sa device setting lang yon, tapos punta tayo sa inverter output. Ayan, max setting with restore 110. Okay, so yun na, makita nyo nag-normal na naman uli, so okay na naman. So dyan nagtatapos ang ating video, no? Maraming salamat sa panonood. At kung gusto nyong iparating ito dun sa mga Solis, ano, mga Solis fanatics, ayan, pwede ninyong i-share itong video na to. So ayun, maraming salamat sa panonood, at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong kasolar, si Solar Renz.